halimbawa, ng sulat, ayan o, ng terminasyon. So, aras few weeks, may mga balita dito, mga nahuhuli, mga scalper na, yung mga nagtitinda. Gano'n, ba't ka mangutang ng more than ng sinasahad mo in a month? Diba? So, talaga mamumulubi ka. At ako talaga, personally, di bali na wala akong ipon, basta wala akong utang. Yan, hello! Good morning, guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. This is Mavic Realuya on the house. Hello! So, today is another day, and it's another Sunday, another vlog. So, today, guys, is, ano ba ngayon? March 22. It's my mom's birthday today. Yeah. I greet her a happy birthday this morning. Actually, it's already 10 o'clock in the morning and late ako nagising ngayon. And talagang tulog talaga ako. Gising, tulog. Kasi, gusto ko talaga matulog kasi sakit talaga ng katawan ko. Getting ready. We're going to church today as usual, as always. Church is our, go-to priority every Sunday. So, kaya, nagpiprep na ako ng mukha ko. Nagtatry ako na itong Sadoware Collagen Sakura. Serum siya. So, I never try na serum. Pero, dahil we're getting old, we need to take care of our skin, kahit pa mensan. So, ayan yung ginamit ko. Nilagay ko na siya. So, ayan. Okay naman siya. In fairness, serum naman siya. So, hindi naman siya talaga magpapano. Para at least nagpapalight siya ng skin. In fairness talaga, nakikita ko naman din. Kahit paano, hindi matatanggal yung mga blemish, but naka-enlighten siya ng skin. Ano nga siya, pang elastic eh. Delight skin and bright. Strong skin barrier. So, ayun yung ginagamit. Meron din ako ginagamit na eye mask. Sa dower din siyang tatak niya. Snail reorganizer siya. So, parang eye mask siya para dito sa eye bags ko. Kasi, the other day, few weeks ago, si Popo, nakita kami ni Popo. Sabi niya, tinignan niya ako. Sabi niya, hindi ka natutulog. Hindi niya late kami natutulog dito. Kaya ang eye bag talaga dark. Siguro napansin ko rin that day, ang ng face ko. Parang ang dark ng face ko. So, nagtry ako niyan. Almost a week ko na siya ginagamit. I think it's working. Nalalight yung at least, eye bagin talaga ako personally. But, yeah. Naglalight siya. Ito na ang suotin ko. Kasi, medyo spring na ngayon dito sa Hong Kong. So, medyo windy, sunny today, maaraw ngayon, kagabi, gloomy kagabi, kahapon pala, pero mahangin, medyo malamig yung hangin pa rin niya. So, ito, ang ginagamit ko yung Resatil. I still have this. Meron, tinitipid ko siya Actually, ito nilalagay ko lang siya every Sunday. Hindi ko siya ginagamit everyday kasi wala na siya Maliit lang siya Maganda kasi nagpapaglow ng skin to yung parang pag nag-prep ka, talagang makita mo yung glow. Try ko nga kasi hindi ko alam saan ito nabibili yung shop. Resatil. Pero, ewan ko lang sa banda na malapit dito sa amin. Yung diba makikita mo yung glow ng skin. Nakakatuwa. Diba? Buti nga nawala na, nagpe-fade na yung mga pimples ko, nagpe-break out ako nakaraan ito. So, anyway, ayan ang ating Tapos, syempre, gagamit tayo ng sunscreen by Skin Report. Marami to, binigyan pa ako ni naka-churchmate ko ng kasi hindi na niya ginagamit yung tinted. Tinted na kasi siya, so hindi mo na kailangan ng powder, ganyan. So, sayang din kasi. So, today, ayun nga, binati ko yung ipopost ko dyan, yung pamangkin ko, 1-year-old. Sobrang cute talaga ng mga bagets, no? Nakakatuwa.
Sabi, sabi mo. Sabi mo kay Lola. Happy birthday, Lola. Ang galing-galing man yan. Ah, ah, sabi mo. Ay, ang galing ah. Wow, galing. Sabi mo, I love you, Lola. Kahit hindi buo yung mga words, pero feeling ko sa akin buo na yun eh. Wow, 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 wow. Diba? Happy birthday. Na-post ko nga yun dyan. Ang cute. Nakikikanta rin siya ng happy birthday. So, ayan, ang ating dagdagan pa natin sa noo kasi medyo maaraw ngayon eh. Huwag tayo magtipid kasi pag nito, madami tayong sunscreen. Pag sunscreen talaga, hindi mo talaga dapat titipirin kasi dito, pang protection sa araw yan eh. Sa mga heat. Ayan. So, birthday ni motherhood ko today, 22 March 22. Tapos alam niyo, may balita dito guys na ngayon, this past few weeks, may mga balita dito, mga nahuhuli, mga domestic helper na, yung mga nagtitinda. Kasi dito, as you know, kung hindi nyo pa alam, na may mga nagraraket dito, nagtitinda ng mga kahit hindi lang Pilipino, but Indonesian, ibang lahi. So, nagtitinda-tinda sila ng mga ulutong ulam, pagkain, ganyan, mga gamit, yan. Meron talaga dito mga nagraraket, nahuli, yung mga nagmamassage. Binalita kaya talaga yun sa media talaga nila. I mean, sa stream media nila. Binalita yung nagmamassage, naglilinis ng kuko, hinuli. Talagang parang naka-surveillance na. Kasi nakikita nila abutan ng pera, bayad ng pera. Kasi bawal na yun eh. Bawal talaga yun na mag-work ka maliban sa kontrata mo. Kunyari sa domestic helper, ganyan. Hindi talaga siya pwede. Actually, matagal na yan. Kasi ngayon lang mas pinaigting nila talagang. I think sinurveillance nila kasi yung sa video na napanood ko sa news. Talagang nakikita yung abutan ng pera. Tapos talagang yung naman kasi masyadong obvious. Tapos naglilinis ng kuko sa stairways. Kasi di ba nga tumatambay kahit saan na lang. Sa under the bridge, sa bridge mismo, sa staircase, ganyan do. So, talagang kitang-kita naman. So, ayun, nahuling iba. Di ba kinukumpiska yung Okay lang nga sana kumpiskahin eh. Pero kung uhulihin ka na, ayun yung, tas magbabayad ka ng fine, di, mas naman yun. Kaya ingat po tayo lahat dito kung may ganun kayong mga business or mga ingat po tayong lahat. And we cannot blame them naman kasi bawal naman talaga din. Siyempre, hindi naman ayaw natin i-judge yung iba din na ganun kasi kailangan nila. Pero we need to understand din. Ginagawa din nila yung trabaho nila. And yeah, maybe pag-pray na lang natin yung ibang business na alam mo yun, na mas safe, alam mo yun. So ayun, kaya nakakaawa din. And meron pa kami mga nagmamassage, kanyan. Di ba kasi dito, pinakita ko sa inyo before, yung mga nasa tent. Yung ibang mga nasa tent, doon, nagmamassage. And alam mo naman tayo mga Pilipino. Madiskarte. Lahat. Mostly, mga Pilipino, mga alam ko yun, di ba? Meron talaga nagmamassage talaga sa loob ng tent. Inuuli din yun eh. Kinuha yung mga massage oil, ganyan. Yung iba nahuli talaga tas nagbayad ng fine. So, careful na lang din. So, ang grabe yung mga news, this was few days.
And then, meron din news na about sa utang, na nagkaroon na report na excessive, what do you call this? Excessive borrowing ng pera sa mga financial institution. So, may mga ganun ng cases talaga. Actually, tagal naman na yun. Ngayon, siguro mas tumaas yung percent ng mga, sobrang nangutang. And alam nyo, kasi totoo talaga yan, guys. Alam nyo, dito, merong totoong storya to, na isa sa kakilala ng ka-churchmate ko, nakautang dito ng 1,000,000, kalahating milyon. Ganyan. Totoo talaga. Ang ending, yung nangutang, umuwi na ng Pilipinas. Or, malis na. Wala na dito sa Hong Kong. Ang nagbabayad ng utang, yung kapatid yata or yung co-maker, yung co-maker. Yung co-maker, 'di ba? Yung pag hindi nakabayad yung main na nakapangalan sa inutangan, siya yung magbayad. So ayun, ayun ang sakit sa ulo, 'di ba? Ayan, mamumulubi ka talaga, kakabayad ng hindi mo naman inutang, or kung kahati ka dun, shoulder mo lahat. Kaya risky talaga ang mangutang in a way, kasi hindi natin alam yung kalagayan natin sa loob ng amo natin, eh. We're not really sure pa kung, 'di ba? Kasi may termination dito. So, hindi natin alam pa yung timpla ng mga amo natin. Kahit alam natin, hindi tayo sure na kailangan pa talaga nila tayo. So, yun. Kailangan maging tayo, safe. Playing safe ba? Hindi ka talaga nire-recommend yung utang na yan. Especially sa mga newbie dito sa Hong Kong. Kahit mga matagal na, I don't really recommend na dumaan kayo sa ganong sitwasyon. Yung utang talaga. Ang hirap talaga. Dito, kahit nga naman may na-experience na ng mga kakilala ko yun. Alam mo yon, kasi yung dito sa report, excessive borrowing, ang kailangan meron ng percentage lang. Kunyari, sa isang sahod mo, kailangan at least mga 35% lang ng sahod mo ang inuutang mo. Hindi siya 100%. Kasi, kunyari, ang inutang mo, ang sahod mo lang dito is 5,000 Hong Kong dollar monthly, and then ang inuutang mo na kunyari, ang uutangin mo is, ang magiging monthly mo is 5,000 din. It's crazy. Doon sa bangko lang mapupunta yung syempre, kakain ka pa, kapadala ka pa sa Pilipinas. 'Di ba, may sarili ka rin pangangailangan. So, 'di ba, it's not, hindi siya wise to do that. And talagang na-experience niya na ng mga kakilala ko. And sabi ko, namin, bakit gano'n? Bakit ka mangutang ng more than ng sinasahad mo in a month? 'Di ba? So, talagang mamumulubi ka. At ang laging iniisip mo, pupuntahan, mangutang ka uli para matapalan yung pangangailangan mo, yung pag may kailangan sa Pilipinas, emergency. So, talagang mababaon tayo sa utang, guys. Kaya alam nyo, ako, iisipin ko, ang sakit sa heart. Hindi ako natatawa. Anyway na, ako, tinatawa ko na lang kasi I cannot imagine yung situation na ganoon talaga. And ako din, na-experience ko din yan in a way, but hindi dito sa Hong Kong, ang utang ko nasa Pilipinas. So, yung reason kung bakit ako nagpunta ng Hong Kong is to pay my debt sa mga friends ko. And ayun yung burden sa akin na I don't want to experience anymore na ganon. Kasi nga, praise God and thank you, kasi nabayaran ko naman sila slowly but surely. And ayun na talaga, you need to talk to them sa mga inuutangan mo. Kasi when you got here and akala nila may pera na agad, so you need to let them understand na monthly ang usapan, ganon. At least little by little. Ang importante na hindi mo sila tatakbuhan, di ba? So ayun yung kailangan magkaroon tayo ng financial education talaga on how to handle our money wisely. Ako, hindi ko sinasabing perfect ang how I handle my money. May mga instances talaga na minsan talaga wala nang titira. But most of the time, right now, as na-educate na ako, meron na akong community. Sabi ko nga sa inyo sa International Marketing Group, sa IMG. We have a community here in Hong Kong also. We have a office dito.
And so, ayun, online, nakakanood ka. And it's true talaga yung tinuturo, kailangan meron ka magkaroon ka ng emergency fund. Kailangan at least 20% ng sinasahod mo is matatabi mo or meron kang na-invest sa sarili mo for you. Ako, in my case, yung ano ko nga, yung healthcare ko, ayan yung 20% na napupuntahan ng sahod ko, and then magsisave ako little by little lang, kahit 1,000 in a month, ganyan. So, hindi perfect yon. I'm not saying na perfect na yung way ko, but at least I'm working on it. I'm trying to my best na nasunod yun. Kahit onti-onti. Ganun na importante, at least start tayo. Meron ka talagang, hindi pwedeng walang laman yung wallet mo. Pero ako, ganun nangyari sa akin, walang laman yung wallet. Parang ganito, di ba? May laman, coins. Pero at least ako, ang mindset ko, is at least meron ako nasa save. Na hindi ko nahawakan, ganun. Ganun. It's either sa bank nyo, it's either, ako kasi meron akong mutual fund, na kahit monthly, unti-unti. Before ako ngayon this last few months medyo nag-slow down ako. Pero binabalik ko na siya uli. Kahit short amount, little amount, yun, nag-start ako uli. So, yeah, ayun ang ating ginagawa sa ating kaperahan. So, it's not easy, but praise God, thank God na okay naman. Try natin itong na to. Pangalan to? Technique. Huwag maglagay ka daw ng Ako talaga, personally, di bali na wala akong ipon, basta wala akong utang. Ang hirap kasi yung may utang kasi wala ka ng ipon. Ayun yung masakit eh. Minsan. Parang ayun yung mas mahirap maranasan. Na wala ka nang ipon, may utang ka pa. So, mas okay na yung wala kang pera, pero wala kang utang. Diba? Gigets nyo ba ako, guys? So, ayan. So, ayun lang yung gusto kong i-share sa inyo, guys. And also, ito, sige, sagutin ko na lang. Yung sa mga nagtatanong about my agency, guys, you can check, I will link down below again sa description box yung agency namin, how you going to apply, yung link, yung Google form, yung WhatsApp number nila, I will link down below din kung gusto nyo mag-apply sa agency namin, sa lahat ng mga nagtatanong. And also, may nagtanong rin actually about sa termination, kung may letter ba yon. And let's see kung mati-check, kasi may booklet yan dito na na meron daw paano gumawa ng termination letter. I will post na lang din dito sa screen sa nagtanong kung paano gumawa ng termination letter. So, may halimbawa dito. Actually, when you get here dito sa Hong Kong, alam ko, normally, bibigyan kayo ng gantong booklet. Yung gabay, praktibong gabay para sa mga pagtatrabaho ng mga kasambahay. Dito sa, sa Hong Kong. Galing tong Labor Department, Tagalog siya, Tagalog. So, eto, dito sa pinaka-last 46, page 46, meron siya ditong, halimbawa, ng sulat, ng terminasyon. So, ayun yung niya, ayan, minamahal, yung amo, ako si, your name, tapos, nagdenay sa putulin ng kontrata, empleyado sa iyo bilang kasambahay sa ilalim ng kontrata ng katulong sa bahay, numero, address, tapos ito lalagyan mo yung mangyari lagyan ng check ang sa pagbibigay sa inyo ng kung yung abiso ba, kung kunyari in a month, after a month aalis ka na, ganyan, sa mga araw sa inyo ng mga araw o mga buwan, abiso sa bibigay sa inyo ng mga araw ng buwan ng sahod kapalit ng abiso, walang abiso, ganyan, check mo kung pipili ka lang ng may araw na may abiso o yung mga araw na buwan ng sahod. Ganyan. Walang abiso. Syempre, wag naman yung walang abiso. Walang sahod kapalit ng abiso. Parang hindi ka magsasahod kapalit nung, kunyari, in a month. After a month. Or before a month. Na matapos yung bago magsahod.
Yun. Ayan, ito meron siyang yan, sumain nyo, ganyan. Meron siyang template. Ayan, ayun halimbawa. So, popost ko na lang din niya, pipicturean ko siya later. Para makita nyo yung halimbawa ng termination letter. So, yeah, may nagtanong kasi. So, anyway, ayan, meron siya dito. Check nyo na lang. Check nyo na lang sa book na to, kung nandito kayo sa Hong Kong. Pero, yeah, ayun lang, shinare ko lang na meron dito sa booklet. Pero I didn't encourage you to, to terminate your, your contract. But, meron dito sa mga concerned citizen na kailangan neto. So, yeah. Anyway, ayan. Ayun lang yung vlog natin. Sinigot lang, actually, shinare ko lang yung mga ngayon, mga updates these days dito sa Hong Kong. And also, yung question na I really wanted to share among you guys, sa mga nagtatanong. Meron dito, merong template ang termination letter. So, sa mga lahat ng mga nandito, or, kasi may mga, I think family na yun sa Pilipinas nagtatanong sa akin, na nandito sila. And, alam nyo guys, ito pa yung ko, isa sa mga na-receive ko na comment, na natatakot sila na umalis sa amo. In a way, parang tinatakot ng amo, okay? Pag may mga may mga threat or whatever, depende naman kasi sa paano ka tinatakot ng amo mo. Sabihin, kasi may sitwasyon na gano'n meron ako na-receive na message na parang tinatakot ng amo kaya hindi siya makaalis. So, huwag kayo matatakot. If kung na yung buhay nyo, call a police. Okay? Kung okay pa naman kayo in a way na for your safety, huwag kayo matatakot na tumawag ng police kung ang naabiso na yung life mo, 'di ba? Kung nasa threat talaga yung buhay mo, or tinatakot ka na hindi ka na in any threat, 'di ba? Pumunta po kayo pwede po kayong tumawag sa labor, pwede po kayo pumunta ng consulate to ask for help. Okay, wag po kayong mahihiya or matatakot na tumawag ng tulong, kasi importante po yun na if you have any concern or question, especially kung ganyan may mga threats, you need to ask for help sa mga nakakaalam para matulungan kanila. Kasi huwag po kayong matakot, kasi may termination nga dito may break, may termination, mas more open dito. Huwag po kayong huwag po kayong matakot na mawalan kayo ng trabaho, ganyan, whatsoever. Importante po yung safety nyo, safety mo, 'di ba? Na makakauwi ka na ligtas sa Pilipinas. So, ayun importante. Di bali na yung pera po yan, yung pera na po na yan, makikitain po natin yan. God will provide for us. Tutulungan po tayo ng Diyos hanggat meron tayong lakas, 'di ba? Bibigyan tayo ni Lord ng another opportunities to make money. 'Di ba? Pero kung naman yung buhay natin, or tinatakot na tayo ng amo natin, it's not nice, it's not good. 'Di ba? Wag po kayo matakot kayo sa polo, sa importante po maganda pumunta po kayo sa consulate. Dahil mas matutulungan po nila kayo. Sa labor, police, tumawag po kayo, wag kayo matakot. Ayun lang guys, okay? God bless you guys, and I hope and I pray na okay kayong lahat na working here, especially yung mga nagtatrabaho na dito sa bansang Hong Kong. And I pray din na ipag-pray din natin maamo natin to touch their heart din. And tayo rin, pag-pray din natin sarili natin. Lumapit tayo kay Lord, kasi alam nyo, sa bansang dayuhan, ang isa lang ang tao na nandyan for us, ang Panginoon, ang Panginoong Jesus. Ang kanyang banal na Espiritu na nananahan sa atin, natutulong sa atin to overcome our fear, our doubts, yung mga nagpapahina ng loob natin. So, ayun lang. And yeah, surrender it to God. And the Lord will give you a wisdom to take action in a proper way, appropriate way. So, ayun lang. Dasal-dasal lang tayo. And if you really need help, please don't hesitate to call for help. Pumunta po kayo sa consulate, sa OWA, pumunta po kayo sa ng Embahada ng Pilipinas. Okay, if you need something or kahit mga basic question na you really want to know. Kasi mahirap po mag-confine sa isang friend lang na ganito yung isa-suggest sa'yo. Ay ako, you can, it's okay then.
okay din naman magsabi sa kaibigan. Di ko sinasabing mali yun. But it's more, kung more about work or anything, kasi kaming mga kung kami lalapit namin, we will continue to encourage you, pray for you, and we will advise you yung tama, okay? Pero hindi kasi lahat ng kaibigan na pupuntahan mo is tama yung may advice sa'yo, di ba? So, it's much better talaga pumunta ka dun direkta sa consulate, sa mga agency na talaga na tutulungan ka to help you out sa yung situation. Ayun lang guys, I hope and I pray everything is okay, and I praise God, thank God na napunta ka sa vlog na to, sa video na to listen sa sinashare ko today. Ayun guys, God bless you. Have a blessed Sunday today, and God bless you. See you in my next vlog. Bye. Please like, share, and subscribe. Thank you guys. God bless you guys. Jesus loves you guys. God bless you.